Hello brothers and sisters, welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang 6 bagay na palatandaan biblikal na malapit ka nang mamatay at tinatawag ka na ng Diyos pauwi. Dumating ang panahon sa buhay ng bawat tao kung kailan unti-unting nawawala ang mga abala ng mundong ito at nagsisimulang maramdaman ng kaluluwa ang isang bagay na mas dakila, isang bagay na walang hanggan. Ito ay isang mahinang tinig na hindi nagmumula sa pagkabalisa o sa sarili mong kaisipan, kung hindi sa Espiritu ng Diyos na dahan-dahang nag-aanyaya sa iyong puso na makinig ng mabuti. Nais kong ibahagi sa iyo ang mensaheng ito ngayon na para bang nakaharap tayo sa isang silid dahil ang maririnig mo ay hindi para takutin ka, kung hindi para gisingin ang isang bagay na banal sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Tila walang katapusan ang buhay hanggang sa isang araw, biglang magbago ang lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumarating at umaalis ang mga panahon. At bago pa man nating mapansin, karamihan ng ating paglalakbay sa mundong ito ay nasa likuran na natin. Sinasabi ng Biblia na ang ating buhay ay tulad ng isang singaw na sandaling lumilitaw at pagkatapos ay nawawala. At sa kaibuturan ng iyong puso, naiintindihan mong totoo ang mga salitang iyon. Nararamdaman mo ang hila sa loob mo at patuloy na nagpapaalala sa iyo na ang lugar na ito ay hindi talaga para maging permanenteng tahanan mo. Kapag papalapit na ang huling kabanata ng buhay, madalas nagpapadala ang Diyos ng mga senyales, hindi para takutin ka, kundi para ihanda ang iyong kaluluwa at para tulungan ang bitawan ang mga bagay na mahigpit mong kinakapitan, para buksan ang iyong mga mata kung ano man talaga ang mahalaga, at para ipaalala sa iyo na mas malapit na ang kawalang hanggan kaysa inaakala mo. Ang ilan sa mga senyales na ito ay banayad at tahimik. Ang iba naman ay bigla na hindi inaasahan. Ngunit bawat isa sa mga ito ay paraan ng Diyos para pahintuin ka at marinig ang kanyang tinig na malinaw. Habang pinagdaanan natin ang mensaheng ito na magkasama, panatiliing bukas at handang tumanggap ang iyong puso. Hayaang mong salita ang banal na espiritu sa iyo sa mga tagong sulok ng iyong kaluluwa. Kung may maramdaman kang kumikilo sa loob mo, huwag mo itong baliwalain. Maaaring iyon ang Diyos na nakikipag-ugnayan sa iyo. Itinuturo ang daan. Pinaliligiran ka ng pagmamahal. Binibigyan ka ng mahinang babala. At hinihila ka palalapit sa Kanya ng higit kailanman. May mga panahon sa buhay na biglang nagigising ang iyong espiritu. At minsan nangyayari ito nang walang anumang babala. Para bang may kurtinang hinawi at ang mga bagay na dating tila napakahalaga ay nagsisimulang mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Tinitingnan mo na mabuti ang iyong buhay, ang iyong mga pang-araw na gawain, at nakikita mo kung gaano karupok at panandalian ang lahat. Sinasabi ng Biblia na inilalagay ng Diyos ang kamalayan ng kawalang hanggan sa puso ng tao. At kapag papaikli na ang iyong natitirang panahon sa mundong ito, ang pakiramdam na iyon ay kawalang hanggan ay nagiging mas matindi, mas malinaw at imposibleng baliwalain.
Ang paggising na ito ay hindi nagmula sa takot. Nagmumula ito sa paggawa ng banal na espiritu sa loob mo. Ito ang mahinang pagkilos ng iyong kaluluwa na nagpapaalala sa iyo na lilipas ang mundong ito, ngunit ang iyong espiritu ay magpapatuloy ng walang katapusan. Ito ang sandali kung kailan ang kasalanan ay nagiging mas mabigat na pasanin kaysa dati. Ito ang sandali. At kung pagkasundo sa iba ay nagiging isang bagay na hindi na kayang ipagpaliban pa. Ito ang sandali kung kailang nararamdaman mo ang matinding pangangailangan ng bitawan, ang sama ng loob, ang galit, at ang mga masakit na alaala mula sa nakaraan. Dahil biglang napakatindi na ng bigat ng mga ito para patuloy na dalhin. Maraming taong nagsasabi na ang karanasang ito ay sandali ng ganap na kalinawan. Isang biglang pagkaunawa na lahat ng mga bagay na ipinaglaanan nila ng lakas, maging ito man ay kayamanan, pagkilala, posisyon o komportabling pamumuhay, ay hindi na nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Para bang daang-dahang niluluwagan ng Diyos ang pagkakapit sa lahat ng mga bagay na kumukuha ng iyong atensyon, para muling mayakap ang mahigpit ang iyong puso, at kapag simulan ng banal na espiritu, nagisingin ang iyong kaluluwa sa ganitong paraan, maaaring makaramdam ka ng kakaiba at hindi sigurado sa una. Ngunit ito ay tunay na pagpapakita ng malambing na awa ng sa Diyos sa iyo. Maaaring mapansin mong mas nahihila ka sa mga oras ng mga panalangin, mas naakit sa pagbasa sa mga kasulatan, at mahanap mo ang kapayapaan kaysa sa mga ingay sa paligid mo. Nagsisimula kang magtanong ng mga bagay na mas malalim. Nauhuli at niisip mo ang langit ng mas madalas. Hindi lang may takot, kundi may pakiramdam na pagkilala, na para bang naalala mo ang isang lugar kung saan ka talaga na ibibilang. Ang pagbabagong ito ay hindi nakataon o aksidente lamang. Ipinapakita sa atin ng mga kasulatang na bago dalhin ang Diyos ang isang taong pauwi sa Kanya, madalas muna niyang inihahanda ang kanilang puso. Pinapalambot niya, niyalapit niya siya sa Kanya, ibinabaling niya ang kanilang atensyon mula sa bundong ito na kumukupas patungo sa kahariang hindi kailanman magwawakas. Ang kahariang naghihintay sa kanila, kung naramdaman mo na ang paggising na ito, ay nagsisimula ng kumilos sa loob mo. Huwag mong itong baliwalain o isang tabi. Ang may hinang tapik na iyon ay maaaring ang Diyos na marahang nagsasabi, lumapit ka sa akin. Inahanda ang iyong espiritu para sa susunod na mga mangyayari, at habang mas lumalapit ka sa Kanya, mas nagiging hindi nakakatakot ang kaisipan ng kamatayan, dahil kilala mo na ang isang maghihintay sa iyo kapag tumawid ka na sa kabilang panig. May isang katahimikan na hindi nagmumula sa kawalan ng tunog o sa pag-iisa. Nagmumula ito mismo sa langit, isang pakiramdam ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa iyong kaluluwa, na para bang mainit at komportabling kumot. Kahit na ang lahat na nangyayari sa paligid mo ay tila wala sa kontrol at nakakalito, ito ang uri ng kapayapaan na hindi mapaliwanag ng isip mo, ngunit agad na nakikilala ng iyong puso ng walang pag-aalilangan. At kapag dumating ang malalim na katahimikang ito, madalas na nangangulugang ito
na inihanda ka na ng Diyos para sa isang banal at makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Sa buong Biblia, tuwing babaguhin ng Diyos ang kalagayan ng isang tao o dadalhin sila pa uwi sa kanila, unang nagdadala siya ng katahimikan sa kanilang espiritu. Bago binigkas ni Jacob ang kanyang huling pagpapala sa kanyang mga anak, naranasan niya ang malalim na kapayapaan sa kanyang kalooban. Bago natapos buhay ni Simeon sa mundong ito, sinasabi ng mga kasulatan na marahan tiniyak sa kanya na banal na espiritu na darating ang kanyang panahon matapos niyang makita ang ipinangakong tagapagligtas. Ang kapayapaang ito ay hindi nagkakataon lang lamang. Ito ang tanda ng isang kaluluwa. Inihahanda. Maaaring mapansin mong umaatras ka na sa alitan, sa mga maiingay na abala, o sa mga labanan na walang tunay na layunin. Ang mga bagay na dati ay nakakagalit sa iyo o nakakairita ay biglang walang nang epekto. Ang pagnanais na ipagtanggol ang sarili at lumaban ay naglilipas ng kumupas. Ang pagnanasa na patunayan ang iyong halaga ay nawawala. At nakikita mong mas pinahahalagahan mo ang mga tahimik na umaga, ang mabanayad na pag-uusap sa Diyos, at ang mga sandali ng malalim at nagpaninilay kaysa anumang bagay. Hindi ito tanda ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Hindi ito simpleng nang nangyayari kapag tumatanda ka. Hindi ito pagputol mo sa iyong sarili mula sa iba. Ito ay ang Diyos na nagdadala ng katahimikan sa iyong puso para marinig mo ang kanyang tinig nang walang anumang hadlang. Nililinis niya ang lahat ng pagkagambala sa iyo para sa iyong espiritu ay lubos na makapagtuon sa kung ano ang naghihintay sa iyo. Inilarawan ng ilang tao ang pakiramdam na ito bilang isang pagiging tapos na sa lahat ng kaguluhan sa buhay sa mundong ito, hindi sa paraang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa o pagkatalo, kung hindi sa paraang mapayapa at lubos na sumusuko sa plano ng Diyos. Ang katahimikang ito ay maaari ring magdala ng mas mataas na kamalayan sa iyong sarili. Kaibuturan. Maaaring mahuli mo ng malalim na iniisip ang buhay ng iyong isinabuhay. Ang dahilan kung bakit ka inilagay dito, ang mga ugnayan na iyon ay nabuo at kung ano ang iyong iiwan para alalahanin ng iba. Maaaring maramdaman mo ang mahinang pagtulak ng bitawan ang mga bagay na dati mong ayaw pakawalan. Maaaring makita mong pinipili mo na ang maging mabait sa halip na makipagtalo. Nagbibigay ng biyaya sa halip na kumapit sa kayabangan. Naghahanap ng kapayapaan sa halip na patunayan na tama ka. Ang katahimikang ito na bumabalot sa iyo ay paraan ng langit na lumalapit sa iyo. Ito ang kapayapaan na ipinangako ni Jesus na sabihin niyang ibinibigay niya ang kanyang kapayapaan sa atin. At ito ay iba sa anumang maibibigay ng mundo kapag nagsisimula kang lumapit ng kamatayan, hindi sa pisikal na katawan o kundi sa espiritu. Madalas na napapiligiran ng Diyos ang kanyang mga anak sa kapayapaang ito na higit pang pag-unawa ng tao, na nagpapaalala sa kanila na tiyak na nariyan siya sa tabi nila. Kung napapasin mo ang lumalaking katahimikang ito na bumabalot sa iyong kaluluwa, walang dahilan para matakot.
Maaaring tinatanggap ka ng Diyos sa mas malalim, mas matalik na ugnayan sa Kanya. At ang ganitong uri ng pagkalalapit ay madalas na huling hakbang sa paghahanda bago ang magandang buhay ng walang hanggan na naghihintay sa iyo ng lampas sa mundong ito. May mga panahon sa buhay kung kailan tila mas malapit ang langit kaysa dati. Maaaring wala kang mga salita na para ilalarawan ang nangyayari, ngunit may malalim sa loob mo na lubos na nakakaramdam ng naroon ang Diyos kasama mo. Nagiging malambot at banayad ang iyong espiritu. Mas bukas na tumugon, mas alerto, mas mapapagmatyag, mas lubos, nagising sa mga katotohanang walang hanggan. Ang karanasang ito ay hindi imbento lamang ng iyong isipan. Ito ang banal na espiritu na kumikilos na pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Minsan ang mataas na kamalayang ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga panaginip na malinaw at mga pangyarihang at puno ng espiritual na kahulugan. Mga panaginip na para bang may dalang mensahe sa halip na makaramdam ng larawan lamang na dumadaan sa iyong tunog sa naisipan. Sa ibang pagkakataon, nagpapakita ito kapag ang mga talata mula sa Biblia ay biglang naging buhay sa iyo sa paraang hindi nangyari noon. Maaaring makita ka ng talatang nabasa mo ng maraming beses at maramdaman tumugos ito sa kaibuturan mo ng may bagong kahulugan at layunin. Nararamdaman mong direktang nakikipag-usap ang Diyos sa iyong puso. Inaabot ka, tinuturuan ka, inihahanda ka sa kung anumang darating. Nagiging mas matindi at mas tumpak din ang kamalayan sa kamalian. Nakikilala mo ang kasalanan ng mas mabilis kaysa dati. Nararamdaman mo talikuran ito ng mas lubos. Kahit ang mga bagay na dati mong binabaliwala bilang hindi mahalaga, hindi ito ang mabigat na pasanin na kahiyat niyan ng pagkakatol. Ito ang Diyos na marahang hinuhubog ang iyong espiritu mula sa loob. Tinutulungan kanyang bitawan ang bawat bigat at pasanin para walang matira na hahadlang sa pagitan mo at niya. Ang mga taong papalapit na sa katapusan ng kanilang panahon sa mundong ito ay madalas na naglalarawan ng pakiramdam na dinadalaw, hindi sa paraang nakakatakot, kung hindi sa paraang nagbibigay ng malalim na kaaliwan. Nararamdaman nila ang presensya ng mga anghel na malapit. Nararamdaman nila ang pangagalaga ng sa kanila sa mga oras ng gabi. Nararanasan nila ang Diyos na kasama nila sa mga tahimik at payapang sandali. Ang ilan ay naglalarawan pa ng may hila, isang malalim na pananabik na makasama siya sa saan man siya naroon. Ang espiritual na pagiging sensitibo na ito ay maaari ring baguhin ang paraan ng pagkatingin mo sa mga tao sa paligid mo. Nagsisimula kang makita ang kanilang mga kaluluwa sa halip na tumuon sa mga pagkatalo. Nagsisimula kang makita ang kanilang mga puso sa halip na mapansin ang kanilang kakakulangan. Nakikita mong nagmamahal ka ng mas maraming kahinahunhunan. Nagsasalta ka na may mas maraming pag-iingat at kabaitan at nagpapatawad ng may mas kaunting pag-aalilangan. Nararamdaman mong nahihila ka patungo sa pasasalamat, sa pagpansin ng kagandahan, sa mga tahimik na sandaling nagbibigay sa iyo ng sulyap kung ano
ang nagiging itsura ng kawalang hanggan. Para bang inaayos ng langit ang dalas ng iyong puso para tumugma sa ritmo ng iyong tunay na permanenteng tahanan. Kapag ang iyong espiritu ay naging pangbihirang bukas at mulat sa ganitong paraan, madalas ito ay dahil inilalapit ka ng Diyos ng palapit sa kanyang sarili. Tinatanggal niya ang mga pader na dating nakaharang. Itinataas niya ang iyong tingin pataas. Inihanda niya ang iyong kaluluwa. At habang mas masumandal ka sa mga sagradong sandaling ito, mas nagiging handa ang iyong puso para sa dakilang paglalakbay na naghihintay sa iyo. Ang mas taas na pag-isensitibong ito ay hindi dapat ikatakot. Ito ay tanda na ang hari ng lahat ng nilalang ay malapit at inaalagaan niya ang iyong kaluluwa ng may pambihirang kahinahunan at pagkalinga. Isa sa mga tanda na maaring palalapit na ang kamatayan na madalas ay hindi napapansin ng mga tao ay tahimik na pag-atras nagsisimulang mangyari sa buhay ng isang tao. Hindi ito tungkol sa tulak sa iba palayo. Hindi ito tungkol sa pakiramdam ng pag-iisa o pagkakaiwan. Hindi ito kakulangan ng pagmamahal sa mga tao sa paligid mo. Ito ay Diyos na dahan-dahang inilalayo ang puso mula sa mga kapit mong mundong ito para makipag-usap siya ng mas malinaw at ihanda ang kaluluwa sa kung ano ang papalapit. Maaaring matuklasan mong nawawala na ang iyong sigla para sa mga grupo ng mga kaibigan na dati ay nagbibigay sa iyo ng labis na lakas sa iya. Ang mga pag-uusap na dati ay nagpapasigla sa iyo ay ngayon ay nagpapagod at nag-iiwan ng kahulugan. Ang mga aktibidad na dati ay pumupuno sa iyong kalendaryo at mga araw ay ngayon ay tila walang laman at walang kahulugan. Ang iyong espiritu ay nagsisimulang lumipat patungo sa mga bagay na tunay na bigat at pagmatagalang halaga. Mga bagay na kapayapaan na ibig, katotohanan, ang mga tao na tinatawag mong pamilya at higit sa lahat, ang Diyos mismo. Ang prosesong ito ng paghihiwalay ay madalas ring umaapekto sa iyong mga relasyon, hindi dahil lumanig ang iyong pagmamahal sa mga tao, kung hindi dahil nakakauha ang iyong espiritu ng isang bagay na hindi pagkayang ipaliwanag ng iyong malay na isipan. Ang iyong panahon sa mundong ito ay nagsisimula ng magbago. Nakikita mong binitawan mo ang mga lumang sama ng loob. Pinipili ang mas malambot at mas mabait na mga salita. Mas pinahalagahan ang mga taong sa iyong buhay at mas kakaunti ang kailangan mo mula sa kanilang bilang kapalit. Tahimik mong inilalayo ang sarili mo sa mga argumentong at alitan na dati ay agad mong sasalihan ng walang pag-aalilangan. Minsan, ang pag-atras na ito ay nagpapakita rin ng pamamagitan ng mga pagbabago sa iyong pisikal na mundo. Ang ilang mga lugar ay maaaring magsiramdam ang kakaiba at estasyo sa iyo. Ang ilang mga gawain ng ugali ay hindi tila akma na kung sino ka ngayon. Maaaring mararamdaman mong inalayo ka mula sa ingay at kaguluhan at mga masikip na lugar at hinihila ka patungo sa mga tahimik na lugar kung saan makakaaral kang mag-isa at gumugol ng oras sa pananalangin. Hindi ito ikaw nagsasara ng sarili mo mula sa mundo. Ito ay ikaw na inihahanda
Sa buong pahina ng Biblia, ang ilan sa mga pinakatapat na lingkod ng Diyos ay dumaan sa parehong pattern ng paghihiwalay. Si Moises ay lumayo mula sa iba bago siya dinala ng Diyos pauwi. Si Jacob ay umatras mula sa pangkang araw-araw na buhay at nagsalita ng mga salita ng pagpapapala sa bawat isa sa kanyang mga anak. Inilaan ni Haring David ang kanyang huling araw sa lubos na pagtugon sa presensya ng Diyos. Sa bawat isa sa mundong kwentong ito, binabago ng Diyos ang kanilang mga puso at ibinabaling ang kanilang atensyon patungo sa kawalang hanggan. At ang paghihiwalay na ito ay talagang pagpapakita ng kanyang kabaitan at awa sa iyo. Niluluwagan niya ang mga tali na nagbubuklod sa iyo sa mundong ito para ang iyong espiritu kumapit na mahigpit sa mga bagay na hindi maaaring sumama sa iyo sa kawalang hanggan. Ibinabaling niya ang iyong mga mukha sa kanyang direksyon. Itinuturo sa iyo kung paano hawakan ng maluwag ang mga bagay na mga ito sa mundong ito habang mahigpit na kumakapit sa langit. Kung naranasan mong ang dahan-dahan at may hinawang pag-atras na ito mula sa mundong sa paligid mo, huwag mong maling bigyan ng kahulugan ang nangyayari. Maaaring tinatawag ka ng Diyos sa isang mas nadilisay na buhay, mas malalim na layunin, at mas tahimik na koneksyon sa Kanya. Inihahanda niya ang mga anak ng may lahing pagmamahal at pagkarambing. At kung minsan, ang paghahanda na iyon ay nangangahulugan na pag-atras mula sa lahat ng mga abala para siya lamang ang maging sentro ng iyong huling panahon sa mundong ito. Habang nagsisimulang lumapit ka ang kamatayan, maging ito man ay buwan at kahit anumang taon pa ang layo, maraming tao ang nakakaranasan ng bigla at makapangyarihang pagnanais na ituwid ang mga bagay sa kanilang buhay. Ang pakiramdam na ito ay hindi nagmumula sa isang pagdala ng mabibigat na pasanin ng kasalanan. Hindi ito nagsimula sa takot, sa kung ano ang naghihintay. Nagmumula ito sa banal na espiritu na nakumikilos sa mga silid ng puso. Tinutulak ito ng lutasin ang mga hindi natapos na bagay bago tumungo sa kawalang hanggan. Ang pagnanais na ito ay madalas na lumilitaw ng walang babala, na parang isang tahimik na tinig na nagsasalita mula sa loob, na nagsasabi sa iyo na ayusin ang iyong mga bagay-bagay. Maaaring maramdaman mo ang hila o panawarin ang isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap, o maaaring maramdaman mo ang pangangailangan ng humingi ng tawad sa isang tao nang nasaktan mo noon pa man. Maaaring makita mong naudyang ka ng magsalita ng pagpapapala sa isang tao, ipalalangin ang isang tao, o sa wakas ay sabihin ang mga salitang matagal mo nang itinatago sa loob mo. Ang mga panloob na pagtulak na ito ay hindi nakataon lamang. Ang mga ito ay malalim na espiritual na kalikasan. Sa buong Biblia, ang mga lalaki at babae na lumakad sa pananampalataya ay nakaranasan ng parehong uri ng pagkapurahan. Hindi po ni Jacob ang kanyang mga anak para makapagsalita siya ng bawat sa pagpapala sa bawat isa sa kanila. Maingat na inihanda ni David ang kanyang mga huling salita ng tagubilin. Isinulat ni Pablo ang kanyang mga huling liham para palakasin ang mga mananampalataya na magpapatunay ng tapos na siya.
may isang bagay na sagrado at banal tungkol sa pagnanais na ang huling kabanata ng iyong buhay ay markado ng biyaya ng Diyos sa halip na ng mga lumang sugat at sakit na dati mong daladala. Minsan, ang pagnanais na ito ay nagpapakita ng pamamagitan ng pangangailangan na magpapakita ng pagmamahal ng mas mabukas at malaya kaysa dati. Nakikita mo humahawak ka sa mga yakap ng mga mas matagal. Sinasabi mo ang salitang mga mahal kita ng mas madalas kaysa dati. Mas nagiging mulat kung gaano kabilis lumilipas ang panahon at kung gaano kadali nawawala ito at iyong puso ay nasasaktan sa pagnanais na walang maiwang hindi nasabi. Hinahangad mo ang pagkakaisa sa lahat ng iyong mga relasyon, pagkakaisa sa loob ng iyong sariling espiritu, at pagkakaisa sa iyong paninindigan sa harap ng Diyos. Maaari mo ring matuklasan na tinitingnan mo ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa nagawa noon. Iniisip ng mabuti ang mga desisyong ginawa mo, isinasalang-alang kung anong uri ng marka ang iiwan mo, naunawaan mo kung ano ang talaga ang mahalaga at kung ano ang hindi naman talaga. Ang ganitong uri ng pagninilay ay hindi para paghinaing ka o palungkutin. Ito ay para hubugin ka at gawing mas mabuti. Tinutulungan ka niyo Diyos na bitawan ang hindi kinakailangan bigat ng iyong dinadala para makalakad ka patungo sa kawalang hanggan na may pusong malinis at puno ng kapayapaan. Ang malalim na pagnanais na ito na ituwid ang mga bagay ay tanda na nagaganap ang hahanda. Ito ay ang Diyos na maingat na pinipino ang hilang Pilipino ang iyong detalye ng iyong kwento. Ito ang kanyang pag-ibig na marahang umaakay sa iyo patungo sa pagtatapos ng iyong espiritual na paglalakbay. Kung nararamdaman mo ang pagkilos na ito sa loob mo, huwag mo itong isintabi o magkunwaring wala ito. Tumugon din dito na may pakubabang puso, may espiritu ng biyaya at may katapangan. Ang kapayapaang darating pagkatapos ay isang kayamanang ipinadala mismo mula sa langit. Dumarating ang isang sandali na tahimik, sagrado at imposibleng hindi mapansin kung kailan ang kaluluwa ay nagsisimulang mananambik ng gusto para sa tahanan. Hindi ang bahay kung saan mo ginugol ay ang kabataan. Hindi ang bayan o lungsod kung saan ka lumaki. Kung hindi ang tahanang nilikha ka para tirahan magpakailanman. Ang mismong presensya ng Diyos. Ang pananabik na ito ay mas malalim kaysa anumang nostalgia. Mas malalim kaysa anumang pagkabalisa. Mas malalim kaysa anumang pagnanasa na maibigay ng mundong ito. Ito ang espiritu na nagiging mulat na ang paglalakbay dito sa buhay na ito ay patatapos na. Madalas, inilarawan ng mga tao ang pakiramdam na ito bilang pagiging handa. Isang pakiramdam ng pagbitiw at pagpapakawala. Isang tahimik na pag-unawa ng nangyayari sa buhay na nila ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanila. At ngayon, ang kanilang kaluluwa ay nararamdaman inihila patungo sa kawalang hanggan. Walang pagkapanik sa karanasang ito. Walang kawalan ng pag-asa. Kapayapaan lamang. Para itong maglalakbay na matagal na naglahakad sa mahabang daan at sa wakas ay nakita ang maiinit na ilaw ng tahanan.
na mahinang kumikislap sa malayo. Ang hila patungo sa tahanan ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Maaaring matuklasan mong hindi ka nagaanong nakakabait sa mga ari-arian at material na bagay sa paligid mo. Maaaring mawala ka ng iyong interes sa pakikipagtalo, sa pagkakalat ng tismis o sa paghahangad ng mga bagay na pinahalagan mo mundong ito. Maaaring maramdaman mo na mas madalas kang nahihila sa mga oras ng panalangin. Maaaring mapansin mong iniisip mo ang langit. Hindi ka napupuno ng takot o hindi ng pagkamangha at pag-asam. Para ba ang iyong espiritu ay umaabot sa unahan na nakikinig ng mabuti, naghihintay marinig ang tinig ng Diyos. Sa mga kasulatan, ang pananabik na ito ay matatagpuan sa mga salitang isinulat ni Pablo. Sinabi niya na may pagnanaisan linasisanin ang buhay na ito at makasama si Kristo dahil mas mabuti yon kaysa anumang bagay dito. Hindi siya sumuko sa buhay o tinatalikuran ang kanyang mga layunin. Naunawaan niya na ang malinaw na ang langit ay lugar na tunay na patutunguhan. Maraming tao na naglagay ng kanilang pananampalataya sa Diyos ang nakakaranas ng parehong sagradong pananabik habang palalapit sila sa katapusan ng kanilang buhay. Hindi ito kalungkutan o paghihinagpis. Ito ang lahat ng nahuhulog sa tamang lugar. Minsan, ang hila patungo sa tahanan ay nagpapakita sa anyo ng pasikal na pagkapagod. Isang kapaguran na napakalalim na walang dami ng tulog ang makakapawi nito. Sa ibang pagkakataon, nagpapakita ito na bilang isang pakiramdam na emosyonal na pagkompleto, isang pakiramdam na ang trabahong ibinigay sa iyo na gawin sa mundong ito ay natapos na. Nakakaranas ka ng kapayapaan kung saan dating may patuloy na presyon. Nakakaranas ka ng pahinga kung saan dati ay may walang hanggang katapusan pakikibaka. Ito ay tanda ng iyong espiritu ay naghahanda para sa pinakadakilang pagbabago na mararasan nito. At kapag iniligay ng Diyos ang pananabik na ito sa kaibuturan ng iyong puso, ito ang kanyang paraan ng pagbibigay sa iyo ng kaaliwan. Ang kanyang paraan ng pagbulong na sinasabi sa iyo, malapit ka na dito ako sa tabi mo. Walang dapat ikatakot. Ang may hinang hila na nararamdaman mo ay isa sa pinakamalambing at papagmahal na mga tanda dahil ipinapakita nito na kilala na ang iyong kaluluwa ang isa na tatayo doon para tanggapin ka kapag tumakpa ka sa walang hanggan. Kapag ang paksa ng kamatayan ay lumitaw, natural na isipin ng takot ang kadiliman o ang lahat ng mga bagay na hindi natin tiyak na malalaman. Ngunit para sa mga nabibilang sa Diyos, ang kamatayan ay hindi kung saan nagtatapos ang lahat. Ito ang simula ng pinakahangahangang kabanata ng pag-iral. Ang mga tanda na ating pinag-usapan ngayon ay hindi mga parusa o babala ng isang bagay na nakakatakot. Ang mga ito ay mga imbitasyon mula sa isang magmamahal na ama. Ang mga ito ay malambot na banayad na paalala tulad ng malapit sa iyong balikat mula sa Diyos na malapit ka ng minamahal na nagpapaalam sa iyo na ang iyong kaluluwa ay nilikha para sa buhay na walang katapusan at labis niyang ninanais na ikaw ay handa kapag dumating ang sagradong sandaling iyon.
bawat hila ng nararamdaman mo sa kikibuturan ng iyong espiritu, bawat tahimik na bulong na nagdadala ng paninindigan sa iyong puso, bawat panahon at katahimikan at kapayapaan na bumabalot sa iyo, wala sa mga ito ang nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga tinig ng Diyos mismo na tumatawag sa iyo na lumapit ka na sa Kanya. Ang mga ito ay mga kayang mga kamay na maingat na hinuhubog ang iyong puso para kapag dumating ang araw na yon, hindi ka magugulat o mabibigla. Kung hindi sa halip na palutin ka ng Kanyang perpektong kapayapaan, hindi niya sinusubukang takutin ka. Sinusubukan niyang iligtas ka, ihanda ka, at dahang-dahang akayin ka sa patungo sa Kanyang presensya na napapaligiran ng pag-ibig sa halip ng puno ng takot. Maaaring napansin mo ang ilang patandang ito sa mga naunang bahagi ng iyong buhay. Marahil nakakaranas ka na sa mga ito ng mismong sandaling ito. Marahil ang iyong puso ay nakakaramdam ng pagkabalisa kamakailanman o nagising ito o nakita na ikaw ay pambihirang bukas at tumutugon sa mga bagay na espiritual ang kalikasan. Kung aliman sa mga ito ang nangyayari sa mundo mo, kumilos ka. Huwag mong subuking takasan ang nararamdaman mo. Huwag mong subukan patahimikin o itago ito. Hayaan mo makipag-usap sa iyo ang Diyos. Hayaan mo siyang magdala ng kagalingan sa mga silang babagi. Hayaan mo siyang ihanda ka para sa kung ano ang naghihintay. Dahil ang katotohanan ng ating kinaharap ay simple at walang komplikasyon. Wala ni isa sa atin na may paraan na para malaman ang eksaktong oras o ang tiyak na sandali kung kailan ang darating ang ating panahon. Ngunit ang bawat sa atin ay nauunawaan na ang ating mga araw ay marupok at hindi tiyak. At ang pinakamasakit na kahihinatnan na maaring isipin ay hindi ang mismong kamatayan. Ito ang pag-alis sa mundong ito nang hindi handa para sa kung ano ang susunod. Isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sariling buhay para makaharap mo ang kawalang hanggan. Nakatayo ng may kumpiyansa sa halip na nagiginig sa takot. Puno ng pag-asam sa halip na nabibigatan ang pangamba. Maapaw sa kaligayahan sa halip na nalulunod sa pagsisisi. Kaya sa araw na ito, magdesisyon kang mabuhay sa kahandaan. Magdesisyon kang lumakad ng mas malapit sa Diyos. Magdesisyon kang tumalikod sa kamalian nang walang pagkakataantala, magbuhos ng pag-ibig nang walang pagtitimpi, magpatawad ng walang pag-alinlangan at kumapit sa Diyos ng buong lakas mo. Panatilihing malambot at bukas ang iyong puso. Panatilihing alerto at napapagmatsyag ang iyong espiritu at ayahang iyong buhay mo na maging patunay na kapag sa wakas ay tinawag ka ng Diyos pauwi sa Kanya, matatagpuan niya na ikaw ay tapat, ay ika'y handang sumunod, at ika'y ganap na handa. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos. Ito ay patuloy na isinusulat at inihahayag. At kapag huminga ka ng iyong pinakahuling hininga sa mundong ito, simpleng humahakbang sa patungo sa yakap ng isa, humahawak sa iyo sa kanyang pag-ibig mula pagsimula ang panahon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa susunod ulit sa pakikinig sa Biblia ang Sasagot. Maraming salamat po. Thanks for watching and please don't forget to subscribe this channel. Thank you, brothers and sisters.